Purihin ang Diyos, kayong mga nilalang niya, umawit ng bagong awit. Purihin ang Diyos, kayong mga anghel niya, hipan ninyo ang trumpeta. Magpatuloy tayo, musika. Sambahin ang Diyos na may mga bituin na kumikinang. Sambahin ng Diyos ang dagat at mundo at lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos, kayong mga nilalang niya, umawit ng bagong awit. Purihin ang Diyos, kayong mga anghel niya, hipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin mga kapatid. Alam natin na may biyaya sa pagpapakumbaba. Ngunit totoo rin na ikaw ay pagpapalain kung titingala at magtitiwala sa Diyos. Saan ba nakatutok ang iyong pansin ngayon? Maaaring sa mga paghihirap, problema, at pagsubok. Hindi natin maiiwasan ang mga ito, ngunit mga kapatid, kung ikaw ay magtitiwala at maghahanap sa Diyos, siya ay laging naroroon. Kapag palagi kang nakatutok sa Panginoon, mas maraming biyaya ang iyong matatanggap. Ang ating mga paghihirap ay ipinapadala ng masama upang ilayo tayo at mawala ang ating focus sa Panginoon. Walang pagpapala na darating mula sa iyong mga problema, kundi ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng biyaya. Naway gamitin mo ang mga pagsubok bilang hagdang-hagdang daan upang mapalapit ka pa sa Diyos. At habang ikaw ay lalapit sa Kanya, mas mararanasan mo ang kabutihan ng buhay. Sa napakaraming pagkakataon na tayo ay nadadala ng ating mga alalahanin at takot sa buhay, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos upang tayo'y maging karapat-dapat na tumanggap ng Kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, salita, gawa at sa aking mga pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid. Ipanalangin mo ako sa puong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, o aming Ama, makapangyarihan, ipakita mo ang iyong malasakit at gabay sa aming kalooban upang ang bunga ng iyong mga gawa ay magamit namin at upang kami ay maging tapat at magtagumpay sa iyong mga plano sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako, si Juan, ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malakas na kapangyarihan. Ang buong mundo ay lumiwanag dahil sa kanyang kaningningan. Sa lakas ng kanyang tinig, siya ay sumigaw, "Bagsak na!" Bumagsak na ang tanyag na Babilonia na naging tahanan ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng mga marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong tulad ng malaking ubusang lakas, hinagis niya ang batong iyon sa dagat at nagsabi, "Ganyan ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonia at hindi na ito muling makikita. Hindi na maririnig ang tinig ng mga awit at ang himig na nilikha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trumpeta. Hindi na muling makikita ang mga dalubhasa sa anumang gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanaw ng kahit isang ilaw at hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga mangangalakal, nilinlang mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang tinig na parang pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit sila ng ganito, "Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas,
ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang mga hatol. Pinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagdudulot ng kasamaan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muling umawit ang lahat, purihin ang Panginoon, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala ng pasasalamat. Salamat sa Diyos, mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Umaawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoon, paglingkuran siya ng kusa, lumapit sa Kanya at umawit na may tuwa. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero, ang Panginoong ating Diyos. Dapat nating malaman na tayo ay Kanyang mga nilalang. Lahat tayo'y kabilang sa Kanyang bayan at Kanyang kawan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Pumasok tayo sa Kanyang templo, ang puso'y nagdiriwang, umaawit at nagpupuri sa loob ng Kanyang dakong banal. Purihin ang Kanyang ngalan at magpasalamat sa Kanya. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Mabuti ang Panginoon, ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Haleluya, haleluya, musika, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Naririto na, malapit na ang kaligtasan at ang pag-asa na ating matutunghayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong napapalibutan ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas ang mga nasa Judea sa kabundukan at umalis sa lungsod ang mga naroroon. Huwag na kayong pumasok doon at ang mga nasa kabukiran ay huwag nang magtago sa loob. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga isinulat sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat darating ang matinding kapighatian sa lupaing ito at ang galit ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at magiging bihag ng lahat ng bansa at ang Jerusalem ay magiging daanan ng mga Gentil hanggang sa magtapos ang takdang panahon para sa kanila. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin at ang mga bansa ay matatakot at malilito dahil sa ugong at malalakas na alon ng dagat. Ang mga tao'y manghihina sa takot dahil sa pag-iisip ng mga sakunang darating sa buong mundo. Mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang mga celestial na katawan sa kalawakan. Sa panahong iyon, makikita nilang dumarating ang anak ng tao sa alapaap, taglay ang dakilang kapangyarihan at maluwalhating karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magtaas kayo ng mga mata at magalak, sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po. May isang bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay natatakot o nag-aalala. Ano ito? Huwag mong iisipin o pagtuunan ng pansin ang iyong kinakatakutan. Amen. Ang pinakamahalagang bagay na dapat iwasan kapag tayo'y natatakot at nag-aalala ay ang tumigil sa pag-iisip at pagtutok sa ating kinatatakutan. Nakakatawa, hindi ba? Marami sa atin ang natatakot sa mga horror. Ngunit ang mga tao, bagamat ayaw nila ng horror, ay patuloy pa ring nanonood. Kunwari, tinatakpan nila ang kanilang mga mata, ngunit bahagyang nakabukas. Punong-puno ng curiosity, gusto pa rin nilang makita kung ano ang mangyayari.
Marami rin ang hindi mahilig sa drama o malulungkot na kwento sa buhay. Ngunit aminin natin, marami sa atin ang hilig nanonood ng mga drama sa TV o sa social media na nagdudulot ng luha. Marami din ang ayaw ng gulo, pero madalas pa rin ay nakikisangkot sa mga marites na tsismis o away sa Facebook. Mahalaga na tandaan natin ito, mga kapatid. What you perceive is what you receive. Mas madaling maintindihan ito sa pamamagitan ng kasabihang what you see is what you get. Mag-ingat kayo sa mga tinitignan ninyo sa buhay sapagkat iyan ang inyong matatanggap at makukuha. Bakit? Kasi tandaan ninyo at unawain ang inyong mga mata ay ang bintana ng inyong kaluluwa. Kaya't mahalaga na maging maingat tayo sa kung ano ang ating tinitignan dahil ito ang magsisilbing gabay sa ating buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit sa Ebanghelyo ang ating Panginoon ay nagsasabing makakaranas tayo ng mga bagay na nakakatakot. Magkakaroon ng mga digmaan, may mga paglusob ng ibang hukbo, may ayanig ang buong mundo at mahuhulog ang mga bituin mula sa kalangitan. Ano ang paalala at turo ni Jesus sa atin? Tumingin kayo pataas, itaas ang inyong mga ulo, magalak kayo dahil ang inyong kaligtasan ay malapit na. Bakit tayo pinapaangat ng Panginoon? Dahil sa gitna ng mga nakakatakot at masasamang bagay na mangyayari, sinabi din niya na doon darating ang kanyang kaluwalhatian, kagalakan at karangalan. Ang magandang balita ay sa kabila ng mga kakilakilabot na pangyayaring darating sa ating buhay, darating si Jesus sa kanyang buong kaluwalhatian. Kaya't ang pagtatapos ng ating buhay ay hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kabutihan at kabanalan ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang mga mamamatay sa takot ay yaong mga nakatutok sa mga nakakatakot na bagay. Ngunit ang tanong, sino ang maliligtas? Sila ang mga nagbabantay at nag-aabang sa pagdating ng Diyos. Mga minamahal kong kaibigan, huwag ninyong hayaang pumasok ang takot sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pagtutok sa mga nakakatakot na bagay at mga takot ninyo. Kung ayaw mong matakot, huwag mong titingnan ang mga nakakatakot. Kung ayaw mong mangamba, huwag mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangamba. Amen?